Magandang hapon sa inyong lahat. Muli ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Bible Lights Promotion. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. At pagkapako ng Panginoong Kristo at paghihirap niya. Pagkilala ng Panginoong Kristo bilang hari. Yan. So, Happy Holy Week at Happy Palm Sunday today. Happy Holy Week ngayon darating na linggo. Yan. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa Bagong Tipan o mabuting balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. Yan. Ayon po dito kay Apostol San Lucas, Kabanata 11, talatang 36 hanggang 38. Ito po ang mensahe. Nagpatuloy si Jesus patungo sa lungsod at inilatag naman ng mga tao ang kanilang mga balabal sa kanyang daraanan. Nang malapit na siya, palusong na sa libis ng bundok ng Olibo. Nagsigawan ang buong pangkat ng mga alagad at malakas na nagpuri sa Diyos dahil sa lahat ng kababalagang nasaksihan nila. Ang wika nila, purihin ang hari na dumarating sa ngalan ng Panginoon. Kapayapaan sa langit, purihin ng Diyos. Patuloy po natin sa kay Apostol San Juan, Kabanata 11, talatang 15 hanggang 18. Ito po ang mensahe. Kaya si Jesus ay binigay sa kanila ni Pilato upang ibako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at lumabas siya. Pasahan ang kanyang krus patungo sa lugar na kung tawagi dako ng bungo. Sa wikang Hebreo ay Golgotha. Pagdating doon siya ipinako sa krus kasama ang dalawa. Dalawa pa, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 23, talatang 39 hanggang 43. Ito po ang mensahe. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin. At ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarusahang tulad niya. Matuwid na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong di walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Papatuloy po natin sa Apostol San Juan, Kabanata 23, talatang 44 hanggang 46. Ito po ang mensahe. Nang mag-iikalabindalawa ng tanghali at nagdilim sa buong labain, hanggang ikatlo ng hapon, nawala ng liwanag ang araw at nawak ang gitna ng tabing ng templo. Sumigaw na malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo ipagtatagubilin ko ang aking espiritu at pagkasabi nito yung lagot ang kanyang hininga. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 3, talatang 22 hanggang 25. Ito po ang mensahe. Pinawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Jesu Kristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya. Maging Hudyo at maging hindi. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Gayunman, dahil sa Kanyang kagandang loob ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Siya ang tinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbubo ng kanyang dugo ay may patawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilala na siya ay matuwid, sapagkat noong una nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng tao. Ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pamabahagi ng mabuting balita dito sa The Bible Lives Promotion. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo.
at gayon din po sa banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Ngayon po ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito. Mula po dito sa tema na pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo, pagkapako ng Panginoon Jesucristo at paghihirap niya. Pagkilala sa Panginoon Jesucristo bilang hari. Yan. Nais pong ibabatid sa atin ang ating banal na Panginoon Diyos sa ating lahat na sa pamamagitan ng banal na Panginoon Jesucristo sa kanyang pagpapakasakit, sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus, sa kanyang sakripisyo, ay ipinababatid niya sa lahat ang pagmamahal niya sa atin. Ang kanyang kahabagan, pagmamahal, pagmamalasakit sa ating mga tao. At ang kanyang bugtong na anak ay kanyang isinugo para magbubuo ng dugo o para tayo ay mapatawad sa ating mga pagkakasala. At magabayan tayo sa ating kaligtasang spiritual at mabuting pamumuhay. So, nais niya na tayo ay pailalim sa paghahari ng kanyang bugtong na anak. Tayo ay sa pamamagitan niya, binigyan tayo ng kaligtasan, kaya pailalim tayo sa kanyang paghahari para tayo patuloy na magabayan sa ating kaligtasan hanggang sa itinakdaan niyan ng ating banal na Panginoon Diyos na paghuhukom. Kaya sa pamamagitan niya, binibigay niya ng kaligtasan ang sangkatauhan at ang mananampalataya sa Kanya. So ngayon, ay meron na tayong pag-asa na makisa ng Panginoon Diyos sa takdang panahon kung tayo mananampalataya sa Panginoon Jesucristo, sa Kanyang pagpapatawad at kahabagan sa pamamagitan ng banal na Panginoon. At kung mananampalataya tayo ng pagpapatawad niya, dapat papailalim tayo sa Kanyang paghahari. Papailalim tayo sa kapangyarihan ng Panginoon Jesucristo para magkaroon tayo ng kaligtasan. At susundin natin yung kanyang inihayag dito sa mabuting balita na kung paano tayo mamumuhay sa pananampalataya natin sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon Jesucristo ay kanyang itinaga upang tayo pagbuklurin sa pananampalataya sa Kanya. Tayo pagharian, pagbuklurin sa pananampalataya sa Kanya mula doon sa pagliligtas na kanyang ginawa sa atin. So binabayan tayo at iniligtas niya tayo. Yung kanyang dugo, yung kanyang kamatayan ang kabayaran ng mga pagkakasala ng mga tao. Mula doon sa simula, ganun kabigat ang pagkakasala ng tao na kinakailangang maharlik na panakagaya ng Panginoon Jesucristo ang magsasakripisyo para mapatawad tayo. So walang ibang mga pagpapatawad kundi ang Panginoon Jesucristo lang. Kaya nasa kapangyarihan tayo ng Panginoon Jesucristo at sa pamamagitan niya ay yung kaligtasan natin ay nasa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo. Kaya kailangan mananampalataya tayo sa Kanya at paniniwalaan natin ang pagpapalang ito ng Panginoon. Paniniwalaan natin ang Panginoon Diyos sa Kanyang pagpapalang ito mula sa inihayag ng ating Panginoon Jesucristo. At hindi lamang ang Panginoon Jesucristo ang naghayag nito, kundi ito inihayag din ng Old Testament o ng mga propeta. Bago pa ang Panginoon Jesucristo, inihayag na ito ng mga propeta at magina ni Haring David ay inihayag na ito ng mga propeta noon pa, na bago pa maghari ang Panginoon. Kaya, pailalim tayo sa Kanya para tayo magkaroon ng kaligtasan spiritual at mapatawad tayo ng Panginoon Diyos sa ating mga pagkakasala. Ito ay mula doon sa simula at doon sa magiging kung tayo ay nagkakaroon ng mga pagkakasala. So, kaya tayo ay, para mamuhay tayo ng matuwid at walang pagkakasala, at tayo ay mula doon sa mga nananampalataya at patuloy na nananampalataya, ay magabayan tayo ng mabuting balita. So kung nagagabayan tayo mula maliit pa, kung yung halimbawa, mga magulang natin, namulit na dyan, tayo makapamumuhay na ayon sa mabuting balita. Bagamat, syempre, naglaganap yung tukso, tayo ay nagkakasala. So, yung mga pagkakasala na yan, na hindi natin naiiwasan ng mga peti-peti, ay tayo ay dapat ay humingi ng kapatawaran sa Panginoon Diyos mula sa Panginoon Jesucristo. Tayo mapapatawad niya at tayo pa magpapatuloy sa pamumuhay na tayo ay pakikinggan niya at makapamumuhay tayo na maayos. So sa pamamagitan ng paghingi natin ng kapatawaran, nababago natin yung ating sarili. Kung mababago natin ang sarili, kinikilala natin ng Diyos, humingi tayo ng kapatawaran, so naiwasan natin yung pagkakamali, lalo na yung mabigat. So sa gayon, ay may iwasan yung kapahamakan mo at kapahamakan ng iba sa maling magagawa ng bawat isa. Kung tayo ay pagsisisi. Sapagkat sa pamamagitan ng pagsisisi, nababago natin yung ating sarili.
nababago kaya nga natin. Kaya yun ang dapat natin gagawin. Hindi ka lang basta nagsisisi sa salita o sa pagluhod sa Panginoon Kristo, sa Panginoon Diyos, kundi sa gawa. Dapat pinapakita natin sa gawa ang ating mga pagsisisi sa pamamagitan ng pagtupad ng mabuting balita. Yung kung halimbawa, hindi natin na maiwasan na matupad ng mabuting balita, nagkakamali tayo, so magsisisi tayo at para maituwid natin yung sarili natin. Ngayon, kung tayo ay nagkakamali at hindi tayo nagsisisi at naiituwid natin yung sarili natin, so lumalala yung ating pagkakasala. Kung lumalala ito, mapapahamak tayo. Lalo na kung mabigat agad yung pagkakasala mo, mapapahamak tayo. Lalo na halimbawa paglabag na sa pamahalaan yan, so pwede tayong mapahamak. So yung pagtutuwid na gagawin sa atin ng Panginoon Diyos, yung kung ano yung ibinigay niyang authority sa pamahalaan na ikulong ka, parusahan ka ng pamahalaan. So yun yung pagpaparusa o pagtutuwid ng Diyos na gagawin sa iyo. Ngayon, o pwede naman hindi ka maparusahan ng pamahalaan, patawarin ka kung ikaw ay hihingi ng kapatawaran sa Panginoon Diyos, lalo magaan lang yan. So ngayon ay may mga kailangan disiplina na mangyayari sa iyo kung mabigat lalo ang pagkakasala mo. Kasi yung pamahalaan ay nagagabayan naman tayo na tayo ay mapatawad sa ating pagkakasala. So kung ikaw ay patatawarin ng Diyos, gagabayin yung pamahalaan, papatawad ka. So yun namang pamahalaan natin, mayroon panuntunan niya, nagpapatawad yan kapag ka nandun ka sa meron yan nasabag na probationary. So may kapatawaran yon. Pero mayroon ka namang mayroon kang konting disiplina na gagawin sa iyo, kagaya no community service, yung sa mga probationary. So ngayon ay kinakailangan ng tulong ng pamahalaan para maituwid ka. Kasi hindi mo na kayang tuwid sa sarili mo lalabag mo pa yung pamahalaan. Yung ika nga mga pasaway, kaya naglagay ng pamahalaan ng Diyos Merong taong hindi kayang ituwid yung sarili, nakakapekto ng kapwa-tao. So kung yan ay ang usakop ng authority, doon kayo tutuwid. So ngayon kung kaya mo pang ang Panginoon Diyos ay binibigyan ka ng pagkakataon na matuwid mo yung sarili mo, na ikaw nga ay magsisi, ikaw nga ay magbalik loob sa Kanya. Nagpapatawad naman ng Panginoon Diyos. Lalo na kung hindi labag sa batas yan, so mababago mo yung sarili mo sa pamamagitan ng paghingi ng kapatawaran. Ngayon, ay kung ikaw ay nakadudulot na ng hindi mabuti sa iba, kahit hindi labag sa batas yan, at hindi mo nababago ang sarili mo, so maaaring ikaw ay ituwid ng Panginoon Diyos sa ibang pamamaraan, hindi doon sa sakop ng kapamahalaan o authority, pero sa ibang parang kayo tutuwid. Ngayon, kung grabe ang ginagawa mo mali, kagaya ng halimbawa ginawa noong mga panahon noon na noong halimbawa ikaw ay may kamatayang espiritual ang nilalabag mo kaya ni Herodes, yung inaral natin na nakaraan, ng mensahe ng Panginoon Diyos. Kinuha mo yung karangalan ng Panginoon Diyos, nalimutan mo yung pagsamba mo sa Panginoon Diyos, kinalimutan mo ang Panginoon Diyos, gumawa ka ng maraming mali, sumamba ka na sa iba, so ayaw ng Panginoon Diyos. So pwede kang puksain ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng mga sakuna, kagaya ng lindol, yung si Herodes, inuod naman, iba't ibang mga ganung mga bagay na maaaring ipukasasin ng Diyos. Kung aabot ng kamatayang espiritual, may mga ganung pamamarusan na dapat na gagawin sa inyo ng Panginoon Diyos. So kaya iwasan natin yung ganung klase ng pagkakamali. O mabibigat na pagkakamali na magdudulot ng kaligtasan spiritual. Bagamat nagpapatawad ang Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo, ay may mga ganung klase ng mga pagkakamali na maaaring ipataw sa sinuman. So ngayon kung tayo ay makahingi ng kapatawaran, sapagkat kung tayo hindi na humihingi ng kapatawaran sa Panginoon Diyos at tayo ay hindi naniniwala, so maaaring ibigay sa atin yung ganong klase ng mga kaparusahan kung tayo nagkakamali. Ayaw na natin, binibitawan na natin yung pananampalataya or tayo hindi naniniwala kay Panginoon sa Kristo. So ngayon kung naniniwala tayo kay Panginoon sa Kristo, hindi naman tayo basta buksain. Tayo ay bibigyan ng pagkakataon na mapatawad at pagkakataon na ituwid tayo na tayo ay magbalik loob o tayo ay patuloy na hindi nakapatawaran kay Panginoon sa Kristo kung tayo nagkakamali. Ganon din naman yung iba ay pinagbabalik loob naman ng palataya. Ay ngayon hindi ka na ng palataya naman talaga pagkatapos grabe yung ginagawa mo mali. May kamatayan spiritual at grabe yung pagkakasala sa Panginoon. So, pwede ka parusahan ng kagaya ni Herodes at ng mga kung wala kang pananampalataya kay Panginoon sa Kristo.
Kaya para tayo ay hindi ganoon maparusahan at tayo ay nagkakamali, humingi tayo ay manampalataya kay Panginoon Kristo para mapatawad tayo. Bagamat kahit nanampalataya tayo kay Panginoon Kristo, iwasan din natin na tayo ay pero may sinabi rin ng Panginoon Kristo, mapapatawad yung kung nagkasala ka kay Panginoon Diyos, kay wag lang sa Espiritu Santo, walang kapatawaran yon. Pero kaya kinakailangan ay kung manampalataya tayo kay Panginoon Kristo para hindi tayo ganun mapuksanan Diyos kung grabe yung pagkakamali natin kamatayang spiritual. Para nabibigyan pa rin tayo ng pagkakataon ng Panginoon Diyos na makapagbago. Bagamat yung iba, may mga pagkakasala din naman, pero nabibigyan pa para manampalataya kay Panginoon sa ulit pampatawag. But yung iba kasi hindi na nampalataya. So, vulnerable sila na mapahamak o puksayin ng Panginoon Diyos at sila ay mapuksan ng gobyerno kung sila ay nagkakamali. Kasi hindi sila nananampalataya kay Panginoon Diyos. Kaya tayo ay bilang gabay ng Panginoon Diyos ay tayo ay manampalataya kay Panginoon sa Kristo, may dalan tayo sa paghahari niya para tayo ay magabayan niya at protektahan niya sa ilalim ng paghahari ni Panginoon sa Kristo. Hindi tayo pababayaan ni Panginoon sa Kristo. At maging man tayo na yung maging hindi na nanampalataya, kanya rin namang ginagabayan para mamuhay din na maayos at sila ay maligtas din sa kanilang pamumuhay at sila ay magkaroon ng pagkakataon. Kasi merong hindi na nampalataya sa Panginoon Kristo pero mabuti naman yung gawa, nakasusunod naman sa pamahalaan. So ito ay napagbibigyan ng Panginoon Diyos. May mga nagkakamali. Maliban na lamang yung kagaling na Herodes, sobrang pagkakamali, lalo na hindi ka pa nananampalataya, mapupuksa ka talaga. So ngayon, but definitely binibigyan ng pagkakataon niya sa pamamagitan ng Panginoon Kristo. Kaya magpasalamat tayo sa kahabagan at pag-ibig ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Panginoon Kristo. Magpasalamat tayo kay Panginoon Kristo at higit sa lahat ay manampalataya tayo sa Kanya para tayo ay magkaroon ng kaligtasang spiritual. So yun yung ating tatamasahin na higit pagdating ng takdang panahon na tayo ay mabigyan tayo ng kaligtasan na makisa tayo dun sa eternity, yung walang hanggang buhay at pagpapala ng Panginoon Diyos. Kaya hindi lang doon sa sa ganap na paghukom, kundi doon sa 1,000 years makakaisa tayo doon. So yun ang pinakamaganda ron kung mananampalataya tayo kay Panginoon Kristo at mapagsisisihan natin ang ating mga pagkakasala. Kasi yung pagsisisi na yan ay nakapagtutuwid sa atin ng ating pagkakamali at tayo ay magiging matutupad natin yung maka-spiritual na pamumuhay. So kinikinis tayo nung pagtupad ng maka-spiritual na pamumuhay, mabuting balita, kung tayo ay magsisisi. So, na-restore natin yung sarili natin. At kung hindi natin kayang i-restore, ituwid ang ating sarili, kinakailangan ng tulong ng iba para ma-restore. Kung hindi ka na kaya restore ng simbahan, bilang at yung daga ng Panginoon Diyos, kaya nga naman nangangaral. O kagaya natin, kaya tayo, hindi nyo na mapakinggan, hindi ka naniniwala. So, maging sa simbahan, so, nagagawa ka ng pagkakamali. So, hindi ka na, lalo yung naniniwala sa Panginoon sa Kristo, at yung nakakalimot. So, yun. Kaya yung, halimbawa ngayon, Semana Santa, Holy Week. So, pinapaalala yung pagpapala ng Panginoon Diyos na pagkahabag sa atin na tayo napapatawad sa pagkakasala. So, tayo ay mapapaalalahanan ng pagbabalik loob ng simbahan through this occasion na paggunita ng Semana Santa. At syempre, ay hindi lamang tuwing Semana Santa, dapat hindi natin nakakalimutan yung ating obligation. Tayo dapat ay yung ating faith ay napapangalagaan natin sa pakikiisa natin doon sa church at ginagawang activities ng church. Dapat tayong nananampalataya, nakikiisa tayo roon para tayo ay patuloy na yung ating pananampalataya, nagagabayan tayo kung paano tayo mananampalataya. Nakikinig tayo dapat ng mga salita ng Diyos mula sa simbahan. Dapat napapakinggan natin palagi yun para magabayan tayo at tayo ay magbasa ng mabuting balita para may sa buhay natin. Bagamat kailangan natin na magpapaliwanag kasi pag minsan hindi natin kayang i-explain yan or else na-interpret natin ng mali. Doon sa iba, kailangan ay ito ay i-interpret ng maayos o ipangaral ng simbahan o halimbawa natin may konting
kakayanan na pinagkaloob ng Panginoon Diyos para maipaliwanag sa inyo yung mabuting balita. O para kayo hikayatin sa pagsasabuhay ng mabuting balita, o maipaalala ko sa inyo kagapay Banal na Santa Maria ang pananampalataya sa Panginoon sa Kristo ang pagtupad ng mabuting balita. Ngayon, pinapaliwanag natin sa inyo ng ayon sa kakayanan na pinagkaloob sa atin ng Panginoon Diyos para masunod nyo yan ang mabuting balita niyo. At higit na makapagpapaliwanag ay ang ating mga simbahan. Tayo higit na magagabayan. Kaya itong ating kagaya natin na paglilingkod ay kayo ay yung paghikayat natin sa inyo na pagtubad ng mabuting balita, lalong-lalo na rin siyempre sa pakikinig sa ating simbahan, sa kanyang ginagawang kung paano tayo makikinig sa simbahan ng kanyang salita ng Panginoon Diyos at kung paano nagkakaroon ng sakramento na dapat natin gawin kagaya ng banal na misa. Yeah. So kaya tayo ay kung tayo magsisisi sa ating pagkakasala, sabi ng Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, pasok tayo sa kwarto, magsisi tayo ng pagkakasala. Or else kapag tayo ay halimbawa sumisimba o tayo ay nakikilahok doon sa pupunta tayo dapat palagi ng simbahan o pumunta tayo ng simbahan para tayo ay magsisi ng ating mga pagkakasala. So, meron mang piging ng simba o wala, pasok tayo ng church, dahil yung church ay talagang bahay dalanginan, mananalangin tayo roon. Tayo ay magsisisi. Mga ganon na mga direktang pag-usap natin sa Panginoon. Bagamat sa lahat ng pagkakataon pwede natin gawin mabisa, doon sa mga lugar na kung tayo nagsusulo, na wala nakakakita, tayo lang, dasal tayo sa Panginoon. So magsisi tayo ng ating pagkakasala, ano makahilingan o rektang pakipag-usap natin sa Panginoon. Yan. At kaya tayo ay magabayan ng mabuting balita sa mga inihag ng Panginoon sa Kristo para tayo ay patuloy na makapamuhay ng mabuti. Maiwasan natin yung pagkakamali at hindi puro pagsisisi lang ating ginagawa. Hindi naman tayo nagbabago. Sisi ka ng sisi, hindi ka naman gumagawa ng masinusunod yung mabuting balita. So, yung pagtubad natin ng mabuting balita ay hindi puro pagsisisi lang. Hindi puro pagtitika lang. Pa rin natin yon, gawin natin. Kasi yung pagsisisi, binibigay sa atin yun para sa panibagong buhay na pagtubad ng mabuting balita. Kasi kung patuloy tayo magkakasala at nalalim yan, so wala nang katubusan. Kaya dapat ay kung tayo iwasan natin na tayo magkamali at tayo ay nabibigyan pa ng pagkakataon na patuloy sa pamumuhay na tayo nabibigyan ng makapagsisi, pero dapat iwasan natin yon. Dapat sundin natin yung mabuting balita. Hindi yung pagkilala natin sa Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, ay magsisi lang. Di ba? Sa Panginoon sa Kristo, hindi. Kailangan, susundin natin yung aral niya kung paano tayo gagawa ng mabuti. Hindi para magsisi lang. So, yun ang dapat nating i-focus ay ang paggawa na masunod natin yung mabuti at hindi puro pagsisisi lang. Ngayon, binibigyan ng pagkakataon yung hindi pa nananampalataya at yung nananampalataya na nagkakamali. Kaya nga, andyan ang Panginoon sa para kasi makinis tayo, hindi po pwede kasi may kasalanan. So, kailangan at yung hindi natin naiiwasan na masunod ng lubos, 100% yung mabuting balita. So, magsisi tayo. Kaya, hindi puro pagsisisi lamang ang gagawin. Kailangan susundin natin yung mabuting balita, gagawa tayo ng mabuti. Ganun dapat. Nababago natin yung sarili natin. Kaya ang napakahalaga ng pagsisisi sapagkat tayo ay pinakikinggan ng Panginoon Diyos sa ating mga dasal. Magagabayan tayo ng patuloy niya ngayon. Kung hindi tayo magsisisi, hindi tayo pakikinggan, vulnerable tayo. Ngayon, kung patuloy naman tayong gagawa ng mabuti, gagawin natin lang siya, protektado tayo mula doon sa paggawa ng mabuti. Napakasimple. Kung gagawa ka ng mabuti, sino gagawa ng masama sa iyo? Di ba? Yun. Kaya lang, syempre yung masama, walang pinipiling biktima. Kahit napakabuti mo, biktima ka nila. Di ba? Pwede kang gawa nila. Kaya lang, i-adya ka ng Panginoon Diyos doon. Ng kapangyarihan ng Kanya. Para ikaw ay hindi niya mabiktima. Yung mga lakad mo, palaging swak na ikaw ay ligtas, pero kasama yung kapangyarihan kung mayroong bibiktima sa'yo. Di ba? So, yun. Ngayon, kagaya ng ating mga ipinapangaral, so kung ikaw ay aabot sa medyo mabigat na
mabigat na sakripisyo, either buhay mo, malaki ang kapalit noon. Hindi po pwede kung nananampalataya ka mula sa pagtubad ng mabuting balita. Hindi po pwedeng ikaw ay pahamak, hindi ka pwede mapahamak sa pananampalataya mo kay Panginoon. Kasi ikaw ay inaalagaan niya tayo. Yung kagaya ng pamahalaan, hindi naman kung ang pamahalaan ay namamahala ng mabuti, hindi niya pababayaan yung mamamayan niya, maging magulo at gumawa ng masama doon sa kapwa, pumoprotekta yung gobyerno kung sino yung gumagawa ng masama at binibigay ng kaayusan yung kanyang community o yung kanyang bansa, lalo na yung Diyos. Di ba? So, kaya tayo ay hindi niya pababayaan kung nananampalataya tayo. So kaya kung tayo man ay masakripisyo kagaya ng mga nasa gobyerno, sundalo, ay tayo naman ay may malaking kapalit dyan. Hindi basta-basta ganun lang. So kaya tayo manampalataya ng lubos para lagi tayong ligtas sa lahat ng uri ng kapahamak. At tutuparin natin yung mabuting balita. So ang vulnerability natin kung nagkakasala tayo. Lalo, labag sa batas, malinaw agad. Lumabag sa batas, so after sa iyo yung batas. Lalo, mabigat, habol ka, syempre. Pag lumabang ka, tapos ka. Di ba? So, mapapahama ka. Ngayon, kung di naman labag sa batas yan, maaaring magalit siya yung kapwa-tao mo kung magasama ugali mo. Di ba? So, yun. Pwede ka rin mapahamak. Ngayon, ikaw dapat ay tumupad sa mabuting balita para sa pagkapwa-tao mo. So, ngayon, kung matuwid ka, yung kapwa-tao mo, nagagalit siya sa matuwid mo pamumuhay, so, Diyos ang bahala doon sa mga yon. Kasi hindi na care yung mabuti mong gawa o mabuti mong pagkamay sa kanila. Kasi kung mali sila, pagpilitan nila yung mali. So, yun. Ay, mabuti ka. So, kung sinusunod mo yung mabuting balita, hindi po pwedeng nilang kontra yun. Kasi yun ang gusto ng Diyos. Kung sino ko kontra, sila mali. Diba? O ikaw, tama ka. So, lala, pagtupad sa batas, makakatubad ka lalo nun dahil banal yun eh. Kung namumuhay ka ng balas, yun lalaban sa iyo. So, yung ibang kultura, ibang yun ang susuman sa iyo. Pero hangga't nasusunod mo yung batas, ang Panginoon Diyos, hindi kanya pababayaan. So, yun, muli, tayo ay ngayon, tayo pa ilalim palagi sa ilalim ng paghahari ng Panginoon sa Kristo at alalahanin natin yung kanyang paghihirap o pagsakripisyo ng buhay para tayo mabigyan ng kaligtasan. Lumapit tayo sa Kanya lumapit tayo sa Kanya para idalangin natin na lahat ng mga lahat natin idulog sa Kanya, lalong-lalo na kung nagkakasala tayo. Idalangin natin sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo, ipapatawarin tayo ng Panginoon Diyos. Pero lagi natin tandaan ang magsunod ng mabuting balita at pagbabago na tayo nagkakamali. Pilitin natin maiwasan yung pagkakamali. Kasi huwag puro pagsisisi ang ating nasa isip kay Panginoon sa Kristo, kundi pagtupad ng kanyang kalooban na hindi tayo nagkakamali. Yun ang dapat natin gawin. Ngayon, nabibigyan na tayo ng pagkakataon dahil nga, tayo binigyan ng pagkakataon niya sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo na mapatawad at sundin natin yung kalooban. Ngayon, pinatawad na nga tayo mula sa pagkakasala. Kung hindi mo susundin ulit yun, yung ginabay niya, so magkakamali tayo. Huwag ganon na patuloy tayo sa pagkakamali. Dapat ay nasusunod natin yun para tayo ay para ang Panginoon Diyos ay naging kalugod-lugod tayo sa Panginoon Diyos kung nasusunod natin yung kanyang kalooban, yung paglilingkod natin sa Panginoon Diyos. Diba? So, yun. So, yun. At sana ay nagabayan naman kayo ng Panginoon sa Kristo, ng Panginoon Diyos mula sa Panginoon sa Kristo, na buklod na naman kayo at tutuloy kayong nagabayan ng mabuklod ng Panginoon sa Kristo sa pananampalataya sa Panginoon Diyos at maliwanagan kayo ng Panginoon sa Kristo at ng mabuting balita para sa inyong kaligtasan spiritual mula dito sa ating paglilingkod sa Kanya at pagpapalaganap at pagpapatuloy ng mabuting balita. Yan na sa ating muling paglilingkod sa Kanya. Maliwanagan kayo ay magabayan sa kaligtasan spiritual mula dito sa gabay na ito na kung kayo ay magpailalim sa paghahari, kung nagkakamali, humingi ng kapatawaran sa Diyos sa pangalan ng Panginoon sa Kristo sa pamamagitan niya.
At syempre, susundin yung mabuting balita. So ngayon ay sana ay tayo ay patuloy na gabayan ng Banal na Santa Maria, ng kanyang kaliwanagan, ng kanyang pagmimilag, o paggabayan tayo ng Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, Banal na Espiritu Santo ng kanyang kaliwanagan, mula sa Banal na Santa Maria. Sugod niyo palagi gabayan tayo ng kanyang kaliwanagan sa pagbabahagi ng mabuting balita. At kayo ay maliwanagan at inyong italimayan ng mabuting balita mula dito sa ating pagpapalaganap ng mabuting balita. Yan. At kayo ay patuloy na kayo ay aking mabuklod sa pananampalataya kay Panginoon Jesucristo, sa pagbubuklod niya sa atin sa pananampalataya sa Panginoon Diyos. Yan. Na mula sa pananampalataya sa Kanya. At tayo ay maliwanagan at tayo ay magkaroon ng kaligtasang spiritual. Yan. Doon sa interfaith unity, sa mga bawat mga reliyon, magkaisa tayo sa interfaith unity. Maliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria at magkaisa tayo sa interfaith unity. Unawain natin yung ating mga reliyon, yung ating mga paniniwala. Maging hindi naniniwala, makisa kayo sa interfaith unity. Sa gayon, maiwasan natin yung hindi magkakaunawa na binasigalutan, karahasan, digmaan. Bagos ay pairalin natin yung pagkakaisa, kapayapaan, pagtutulungan, pagmamahalan ng mabubuting aral ng ating mga reliyon. Makagabay tayo sa family, community, bansa, buong mundo, pagkakaisa. At maging yung mga gobyerno, makagabay tayo sa gobyerno sa mahusay nitong pagpapatupad ng mga batas para yung common na legal ay nabubuklod din tayo niya common na legal para doon sa ating kung maiwasan natin yung mga sigalutan at mga hindi pagkakaunawaan na mayroon tayong boundaries on legal common legal. But definitely dapat nating alalahanin ay yung ating ang gabay ng ating mga paniniwalaan na ito ay nagpapairal ng kapayapaang banal at malaking pag-unawa magiman sa ibang mga pananampalataya. At kaya nga tayo dapat yung magkaisa sa interfaith unity para unawain natin yung ating mga religion. At yun, at muli dun sa CBCP Vatican Church, maliwanagan po kayo palagi ng ating Banal na Santa Maria. At patuloy niyo po pagbuklorin ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, mula Panginoon Jesucristo at mabuting balita. At sa ating munting kakayanan, tayo nananampalataya na patuloy tayong gabayan ng Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, Banal na Espiritu Santo ng kanyang kapangyarihan at ng kanyang kaliwanagan. At mula sa pagsugo ng Banal na Santa Maria. Gabayan tayo ng kanyang kapangyarihan sa pagbabahagi ng mabuting balita mula sa paggabay natin sa kapamahalaan. Sana gabayan tayo ng kanyang kapangyarihan patuloy ng kanyang kaliwanagan para yung pamahalaan magabayan natin. Pakinggan tayo sa pagpapangaral natin ng mabuting balita o paggabay natin ng mabuting balita sa Kanya at lalong-lalo na rin siyempre sa sangkatauhan. So pakinggan tayo ng sangkatauhan sa pagpapalaganap natin ng mabuting balita at ng paggabay natin sa kapamahalaan. Tumalima ito sa pagpapairal sa paggabay ng mabuting balita na magpairal ito ng mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatan. Kaya mga pamahalaan, mamahala kayo ng mabuti, matuwid. Tagunin yung karapatang pantao, patas na hustisya. At sa gayon makikinabang ang inyong mamamayan. Mamumuhay sila ng mapayapa, matuwid, at sa lahat, makakapanampalataya sila lubos sa Panginoon Diyos. At sila magkaroon ng kaligtasan spiritual. Kaya muli, sana patuloy tayong pagpalain, protektahan ng Panginoon Diyos, at sama-sama tayong mamuhay ayon sa mabuting balita. At patuloy kayong hinikayat na ating pagpurihan ang Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo at pasalamatan natin siya mula Panginoon Jesucristo at kayo hindi ng ating banal na Panginoon Jesucristo, ang lahat at lalong-lalong bawat mga bansa. Magandang hapon sa inyo lahat and God bless you all.